Sa bansa ni Prinsesa Sunshine o Sleeping Beauty, napakasaya ng lahat nang mapansin nila ang sira-sirang bangka na naanod sa dalampasigan. Nag-alala si Sunshine sa sinapit nito. Lumapit siya para malaman kung may tao sa bangka, pero wala siyang nakita. Ngunit nang iangat niya ang sirang piraso ng bangka, nakita niya na may sugat ang babae sa ilalim. "Humawak ka sa akin." Halos hindi makagalaw ang sugat ng dalaga, pero ligtas na siya. Salamat kay Sunshine. "Salamat. Anong nangyari sa'yo at taga saan ka?" Galing ako sa malayo. Ang totoo, isa akong prinsesa. Pero isang bruha ang umagaw sa kaharian ko. Habang naglalaban kami, sinumpa niya ako at napunta ako sa gitna ng dagat. Tapos nasira ang bangka ko. Paano na ako makakauwi? Huwag kang mag-alala, maaayos natin ang bangka. Pero paano natin ito magagawa? Sa tulong ng mga kaibigan kong prinsesa. At sinama ni Sunshine ng dalaga sa kanyang palasyo. Habang kumakain ng dalaga, unang pinuntahan ni Sunshine si Cinderella para humingi ng tulong. Isa sa mababait na prinsesa na kilala niya. Nang malaman ni Cinderella ang nangyari, nagbigay siya ng ilang tabla na gawa sa espesyal na puno at dagta na pangdikit. Tuwang-tuwa si Sunshine. Tapos ay pinuntahan niya si Rapunzel. Nang ikwento niya ang sitwasyon ng dalaga, nagbigay si Rapunzel ng bungkos ng kanyang buhok. Ito ang pinakamatibay na buhok sa mundo. Patitibayin nito ang mga layag at lubid ng bangka. Masayang tinanggap niya ito at nagpunta na siya kay Snow White. Nabagbag si Snow White na nawasak ang bangka, kaya nagbigay siya ng magic compass na hugis mansanas. Sa pamamagitan nito, hindi kailanman maliligaw ang bangka at makakarating ng ligtas sa patutunguhan nito, ano man ang mangyari. Panghuling pinuntahan niya ang sirenang si Arya. Binigyan siya ni Arya ng mga mahiwagang kabibi na sa pamamagitan nito, ang bangka ay makakatakas mula sa mga halimaw ng dagat at sa mapanganib na alon. Kinabukasan, kinumpuni ni Sleeping Beauty ang bangka. Mas matibay na ito dahil sa mga materyales na nakolekta niya. Kaya napaiyak sa tuwa ang dalaga. "May natira pa sa buhok ni Rapunzel. Dalhin mo na. Matutulungan ka nito sa hindi inaasahang pagkakataon." Nagpasalamat ang dalaga kay Sleeping Beauty at agad na naglayag. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nagsimulang kumidlat ang kalangitan at naharap siya sa malakas na bagyo. Pero salamat sa kompas, hindi siya naligaw ng landas. Bukod pa rito, ang kanyang paglalayag ay naging ligtas. Maya-maya, isang kakilakilabot na halimaw ng dagat ang nagtangkang palubugin ng bangka. Sa kabutihang palad, ang mga kabibi ang nagprotekta sa bangka mula sa halimaw. Malalaking alon naman ang dumating, ngunit hindi nito nasira ang bangka. Salamat sa matitibay na kahoy nito. Nang tumapak ang dalaga sa lupa ng kanyang bansa, hinihintay siya roon ng bruhang reyna. "Hindi ko akalain na makakayanan mo ang lahat, pero huli na. Ako na ang reyna. Mas malakas na ako kesa sa akala mo, masamang bruha." Gumawa ng mapaminsalang bola ang bruha at hinagis ito sa dalaga. Ngunit nabago ang direksyon ng bola nang ilabas niya sa bulsa niya ang magic compass. Kaya naiwang walang sanggalang ang bruha. Agad na tinalian ng dalaga ang bruha gamit ang matibay na buhok ni Rapunzel at itinatapon niya ang bruha sa kulungan. Ngayong mas malakas at mas makapangyarihan na siya, handa na ang dalaga na bawiin ang trono at mamahala sa kanyang bansa ng may kabutihan at kagalakan. Siyempre, hindi niya nakalimutan ang tulong na ibinigay sa kanya ng mga prinsesa. Kinabukasan, sumulat siya sa kanila ng liham ng pasasalamat dahil ang pagtutulungan ang pinakamahalagang susi para madaig ang lahat ng paghihirap. Noong unang panahon,
may 12 magagandang prinsesa sa isang malaking kaharian. Ang bawat isa sa mga prinsesa na ito ay mahilig sumayaw. Isang araw, habang nakadungaw sa bintana ang bunsong prinsesa, may nakita siyang pulang nagniningning sa balon ng hardin. Pumunta siya sa hardin nang hindi nagsasabi sa kanino man. Pagtingin niya sa loob ng balon, nakasisilaw ang liwanag, kaya hinila niya ang pang-igib na balde ng balon. Ano kaya yun? Sa loob ng balde, may isang pares ng makintab na pulang sapatos. Sa sandaling isinuot niya ang sapatos, sumayaw siya sa hindi kapani-paniwalang husay. Wow! May mahika tong sapatos! Akalain mo yun? Ang ganda ko nang sumayaw! Biglang may lumitaw na maliit na diwata, sabi niya. Maging matapat at magpahiram ng sapatos. Kung hindi ay pagbabayaran mo ito. At naglaho na siya. Hindi pinansin ng munting prinsesa ang sinabi ng diwata. Nilihim niya ito sa kaniyang mga kapatid. Kinabukasan, isang sayawan ang gaganapin. Isinuot ng munting prinsesa ang mahiwagang sapatos. Habang pinagmamasdan ng lahat ang kanyang magandang sayaw ng may paghanga, nag-usisa ang gitnang kapatid niya. Bunso, hindi ka naman magaling sumayaw dati ah. Saan ba galing yung bagong sapatos mo? Sagot ng munting prinsesa na lagi siyang sumasayaw ng ganito at nagsinungaling na regalo sa kanya ng kanilang ama ang sapatos. Biglang tumigil ang sapatos at bigla siyang natumba sa sahig. Aw! Anong nangyari? Habang nakatingin ang lahat sa kanya, nagmamadaling hinubad ng bunsong prinsesa ang sapatos at tumakbo sa kanyang silid. Kinaumagahan, tinanong ng mga kapatid ang bunsong prinsesa, "Nagustuhan namin ang sapatos mo. Pwede ba naming hiramin?" Ngunit sinabi niya sa kanila na nawawala ang sapatos. Napagtanto ng kanyang mga kapatid na nagsisinungaling siya. Kaya nang sumunod na isinuot niya ang sapatos, lihim sa kanyang mga ate, sa halip na sumayaw, ay mabilis siyang dinala ng sapatos sa isang lumang kubo sa kagubatan. Wow! Teka! Habang paikot-ikot siya sa loob ng kubo dahil sa sapatos, napadikit siya sa isang malaking sakot ng gagamba at hindi makaalpas kahit anong gawin niya. Tulong! Tulungan niyo ako! Samantala, lahat ng prinsesa ay nagtataka na ilang oras na nilang hindi nakikita ang bunsong kapatid nila. Hinanap nila siya sa lahat ng dako. Sa huli, habang dumadaan ang panganay sa isang kubo, narinig niya ang pag-iyak ng kanyang kapatid. Pagpasok niya sa kubo, natagpuan niya ang bunsong prinsesa na nakadikit sa malaking sapot ng gagamba. Hinilan niya ang kapatid, inunat rin niya ang sapot, ngunit ayaw matanggal. Biglang napatingin siya sa pulang sapatos. Nang alisin niya ito sa paa ng kapatid, kusang natanggal ang sapot. Niyakap ng bunsong prinsesa ang ate niya at nagpasalamat. Alam ko, nangyari lahat ito sa akin dahil hindi ko pinahiram sa inyo ang sapatos. Sinabi ng ate niya na masama ang pagiging madamot kaya dapat siyang humingi ng paumanhin. Pagka-uwi nila sa palasyo, may pagpapakumbaba na humingi ng tawad ang bunsong prinsesa sa lahat ng kanyang mga ate. Ang mahalaga ay naunawaan mo na ang pagkakamali mo. Kaya natuklasan na rin ng lahat ng mga prinsesa ang mahika ng sapatos at ang kahalagahan ng pagpapahiram at pagpapaubaya. At ang kwento ng prinsesa na piniling magpahiram ay nasasalaysay na sa kaharian sa loob ng maraming henerasyon. At ang ginintoang ibon. Sa isang malayong lupain, may isang prinsesa na may mahabang pulang buhok. Mayroong magandang hardin ng mga rosas ang prinsesa na ito. Nagbibigay ito ng kaligayahan sa prinsesa, lalo na ang mga pulang rosas. Tuwing gabi, kapag ang mga tao ay nakahiga na, lalabas si Prinsesa Rosa sa balkonahe ng palasyo at papalakpak ng 3 beses. Kapag narinig ang tunog na ito, isang maliit na ginintoang ibon ang lilipad sa kamay ng prinsesa.
At sa sandaling iyon, ang buhok ng prinsesa ay kuminang-kinang. Nagsimulang humuni ang munting ibon at sinabayan ito ng prinsesa. Sa kanyang magandang tinig, umawit siya ng oyayi. Lahat ng nakarinig nitong magandang awit ng prinsesa ay dahan-dahang napapapikit at nakakatulog agad. Managinip ng maganda, mahal kong mga kababayan. Lumilipas ang mga gabi ng mapayapa, salamat sa prinsesa ng mga rosas. Isang araw, isang mangkukulam na may matulis na sombrero ang nag-ikot sa palasyo ni Prinsesa Rosa, sakay ng lumilipad na walis. Hindi ko gusto ang pagkanta ng prinsesang ito. Nakakasawa! Ang nakasimangot na bruha ay nagpa siyang gumawa ng masamang sumpa sa prinsesa. Alakazam! Palakazam! Sa paglanta ng mga rosas, ay tumahimik nawa ang prinsesa. Sa sandaling iyon, ang buhok ng prinsesa ay nagkulay itim, sing-itim ng uling. Anong nangyari sa buhok ko? Naging kulay itim at oras na ng pagtulog. Ang prinsesa na may itim na buhok ay lumabas sa balkonahe upang awitan ng mga mamamayan. Pumalakpak siya ng 3 beses. Lumipad uli ang ginintoang ibon at dumapo sa kanyang kamay. Kuminang ang itim na buhok ni Prinsesa Rosa. Kahit nagtataka ang prinsesa kung ano ang nangyari sa kanyang pulang buhok, nagsimula siyang kumanta ng oyayi kasabay ang ibon. Lahat ng tao sa bansa ay nakatulog ng mahimbing. Ngunit sa halip na managinip ng maganda, binangungot sila. May mga bata pa ngang nagising na umiiyak. Nanay! Nakakatakot ang panaginip ko. Ayoko nang matulog sa gabi. Nakakatakot ang mga napapaginipan ko. Ako nga rin eh. Nang sumunod na gabi, nang mabalitaan ni Prinsesa Rosa na binangungot ang mga tao, bumalik siya sa balkonahe at tinawag ang kanyang ginintoang ibon. Aking munting ibon, ayoko nang bangungutin ng mga tao. Tulungan mo akong pagandahin ang panaginip nila bago mag-umaga. Mapangiti nawa ng mga rosas ang kanilang buhok. Tweet, tweet, tweet. Mapangiti nawa ng mga rosas ang iyong buhok. Tweet, 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 tweet. Rosas, mapangiti ang buhok ko? Sa payo ng ibon, pinuno ng prinsesa ng tubig ang paliguan niya. Nilagyan niya ito ng mga talulot ng pulang rosas hanggang sa namula ang tubig. Nilublob ng prinsesa ang kanyang buhok sa tubig na ito. At sa sandaling iyon, bumalik sa kulay pula ang buhok niya. Napangiti ng rosas ang buhok ko. Totoo nga ang sinabi ng munting ibon. Nang gabing iyon, nang kumanta ang prinsesa ng oyayi, lahat ng mamamayan ay nakatulog ng matiwasay at nanaginip ng maganda. Nang mapagtanto ng mangkukulam na ang sumpa niya sa prinsesa ay nasira, nagalit siya at sinumpa niya ito ulit. Alakazam! Palakazam! Sa paglanta ng mga rosas, ay tumahimik nawa ang prinsesa. Pagkatapos ay sinumpa niyang lahat ang mga rosas sa bansa at umalis na.
Sobrang nainis si Prinsesa Rosa nang makita niyang kasing itim ng uling na naman ang kanyang buhok. Na naman? Ba't naulit? Ano bang nangyayari sa akin? Inutusan ng prinsesa ang mga katulong na manguha ng mga talulot ng rosas upang maibalik sa dati ang buhok niya. Ngunit wala silang mahanap na kahit isang rosas sa hardin o sa buong bansa. Anong gagawin ko ngayon, munting ibon? Sabihin mo, ha? Mapangiti nawa ng mga rosas ang iyong buhok. Tweet, 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 tweet. Pero wala ni isang rosas sa buong bansa. Teka, huwag kang umalis! Sobrang sama ng loob ni Prinsesa Rosa na napaiyak siya ng malakas. Umagos ang luha niya at tumulo hanggang sa ibaba. Sa oras na iyon, isang gwapong lalaki ang dumating sa hardin ng palasyo. Nang makita ng binatang ito ang luhang pumapatak sa lupa, may inilabas siyang isang kahon. At sa loob ay may maninipis na hibla ng pulang buhok. Binasa niya ang mga hibla ng buhok sa naipong luha sa lupa. At sa isang iglap, naging kumikinang na pulang rosas ito. Dinala ng gwapong lalaki ang rosas sa prinsesa. Ang malungkot na prinsesa na nakatayo sa tabi ng paliguan niyang puno ng tubig ay biglang nagalak nang makita niya ang gwapong lalaki na dumating. Ikaw! Naaalala kita! Oo, ako nga. Magkababata tayo. Para sa iyo ang bulaklak na ito. Tanggapin mo sana, aking Prinsesa Rosa. Tuwang-tuwa ang prinsesa nang makita niya ang pulang rosas na handog ng kababata niya. Agad-agad na hinagis niya ang rosas sa tubig at nilublob ang buhok niya dito. At sa wakas, nasirang muli ang sumpa ng bruha. Ang buhok na sing-itim ng uling ay naging pula uli. Sa nakitang kaligayahan ng anak na babae, ang hari ay nag-usisa. Iho, sabihin mo sa akin, paano mo nahanap ang rosas na ito? Gayong walang rosas na natira sa buong bansa. Nabuo ang rosas na ito nang mabasa ng luha ng ating prinsesa, ang hibla ng kanyang buhok na iningatan ko mula pagkabata. Mahal kong hari, wala pong katapusan ng katapatan ko. Tama po, Ama. Tingnan mo, ako rin ay may naitagong mga hibla ng buhok niya sa kahong ito. Humanga ang hari sa pinamalas na katapatan ng prinsesa at ng binata. Kaya naman, si Prinsesa Rosa at ang kanyang gwapong kababata ay ikinasal kinabukasan. Nang malaman ng bruha na ang sumpa niya ay nasira sa kapangyarihan ng pag-ibig, napagtanto niya na hindi siya magwawagi. Kaya lumipad na lang siya patungo sa lupain na malayong malayo.